Tagalog Express tayo ulit. Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading for May 2024 for the sign of Libra. Kung hindi naka-relate, okay lang yun. Maaaring yung next month na message or yung sa susunod. Subscribe lang sa segue. Baka may pumuslit na reading. So, updated tayo. Maaaring yung susunod na reading yung makaresonate sa atin, pero naniniwala ako na may dahilan kung bakit napadpad po tayo dito ngayon. At ang kukunin natin ngayon, 5 cards, core energies, para maiba naman. And then, supporting card with another deck. So, usually, nagdodoble, which strengthens the message. So, initial top of mind thought, confusion. Yung isang paa nasa lugar na ayaw mo at yung isa pero wala kang choice, pwedeng ganun. At yung isa nandun naman sa gusto. Pwede ding tong push and pull between, parang tug of war na should I stay or should I go. Pwedeng meron kang pinagsumikapan na bagay sa trabaho mo, tapos somewhere down the road or in the most recent past, ano lang pala yun, trial or test lang. O pwede din may pinrami sa'yo tapos hindi binigay sa'yo. So, parang naguguluhan. Merong energy na naguguluhan kung anong tatahakin. Where do you go from there? Pwede din naman na nahihirapan sa isang fitness journey. Pwedeng ganon. Pwede din na kung work-related ito, love-related. In the most recent past, niloko ka ng taong akala mo ay siya na. Pero hindi pala. Pwede din kung love situation, pwedeng alam mo, wini-wing mo na lang yung isang sitwasyon, pero alam mo na hindi na kayo tugma, hindi na kayo match, or hindi na kayo okay sa isa't isa. Pero sorry Libra, pero lumalabas sa akin, nagsusmooth talk ka pa rin. Parang you make it appear like everything is okay, pero hindi pa. Pwedeng, di ba kanina sabi ko, maaaring may confusion on your end whether you should stay or should you go. Pero mukhang yung partner mo or somebody you are in connection with, pwede ding relationship, work relationship, pwedeng boss mo to, siya na yung naku-confuse dun sa mga sinasabi mo. Kasi sa tagal nyo nang nagkasama, not necessarily decades, ganyan. Pero alam niya na kung ano yung nag-work sa'yo. And alam niya na hindi ka na okay, pero you make it appear like everything is working perfectly. In terms of working this relationship out, parang hindi na siya, wala ka ng gana. Wala nang gana to make an effort. Yung iba naman sa inyo, lalo na kung cross-watcher ka, pwedeng si Libra ay may kalandian ng iba at nahuli mo siya. Hindi na siya, nag-open siya na maghiwalay na, pero hindi ka pumayag. Kaya si Libra is somehow it appears na nakikipaglaro or nilalaro na lang niya yung sitwasyon. Pero kung career-related ito, pwede din na pinramisan ka ng raise or ng increase or basta may pinangako sa'yo, let's say relocation, pero hindi binigay sa'yo. At akala mo yun ay mag-spike ng career mo, pero hindi siya nangyari. So parang ngayon nagtitiis ka na lang sa let's say sahod na hindi mo naman ikayayaman. Maaaring yung bigat ng task mo ay pang mataas sa posisyon dahil magaling ka, kayang-kaya mo, pero hindi na siya enough hindi na siya commensurate dun sa pagod mo.
Maaaring magpursue or nagbabalak magpursue ng, let's say, further studies or a new career path itong si Libra. Nagko-consider na siya maaari ng options at parang gusto niyang now na, ayoko na rito, ganun ang peg mo, Libra, kung I'm talking to a Libra at hindi cross-watcher. Alam mo yung hindi ako papatalo. Kung nagoyo ako dati, gagawa ako ng paraan para mag-improve or para makaalis as soon as I can. Graceful exit kung baga. Nakakita ng maraming oportunidad para matuto si Libra. Not only sa sitwasyon na to, kundi pwedeng actively seeking si Libra sa new opportunities at open siya sa bagong pagkakataon para mag-grow as a person. Pwede rin na ang isang scenario nakikita ko is magstay muna si Libra kung nasaan siya ngayon, tas aaralin niya kung ano man yung maaaral niya as quickly as she can or he can, and mag-iipon, and then after that tsaka niya i-pursue yung bagay na gusto niyang i-pursue. Maraming opportunities para kay Dear Libra at ine-explore niya na yung mga oportunidad na yon. Pwedeng greener pasture, kung saan ba to? Parang work eh. Kasi disciplined and hardworking ang energy ni Libra. Pero when it comes to yung promise na hindi nangyari, parang ang dating sa kanya na betray siya or niloko si Libra. Pagdating sa part na yun, ayaw niya nang trabahuhin pa. Gusto niya nang, ayaw niya nang isipin pa. Ayaw niyang ma-stress about it. At nag-explore na siya ng mga paraan para makaalis. Hindi mo makikita eh. Kung ikaw yung lalayasan ni Libra, hindi mo makikita na you will not see it coming na nagpaplano na si Libra. Kasi just his or her normal self lang. Let's say kung trabaho man to, papasok siya sa work na parang hindi nag-a-apply ng trabaho or hindi mag-aaral. Tapos boom, gugulatin niya na lang kayo na mag-resign na pala siya. Kung sa relationship to, ganun din, hindi mo malalaman. Pwede ding alam mo, kikita mo na merong kakulitan kakwentuhan si Libra, tapos yun pala hindi ko sinasabi naman loloko si Libra. Sinasabi ko lang is nasa exploration period siya. Kung in a new relationship si Libra, hindi siya magdadalawang isip na unahin yung sarili over sa requests ni Crosswatcher, sa request ng partner niya na parang tingin ni Libra is petty lang naman. Parang judgment labas ng labas sa lahat ng readings. Ito yung period ng life mo na parang na-outgrow mo na yung isang sitwasyon at oras na para umalis doon. Pwede ding hindi pa oras, pero merong kutob na hanggang dito na lang ba ako, kailangan ko na siguro mag-explore ng bago, kailangan ko ng yung iba siguro gusto nang umalis. Pero si Libra is merong pangyayari nga na trigger. Hindi siya sana aalis kasi nga masyado siyang disiplinado at masyado siyang parang okay siya sa status quo. Pero meron nangyari in the past na kung cross-watcher ka, maaaring ikaw ang may kagagawan nun na parang turning point ni Libra para hindi na mag-effort pa sa isang pwedeng maliit na pagkakamali ito kung relasyon ito, kung nakaka-resonate ka sa love reading ito, maaaring isang pwede din pinag-awayan nyo pera. At feeling ni Libra na naloko siya. Itong judgment, ito yung point of your life na yung napapaisip ka na ano pa bang kaya kong gawin? Ano pa ba yung nagawa ko? Sometimes nire-refer ko to as yung period na nagre-reverse engineer ka
ano yung ginawa ko dati na naging successful ako, at ano yung ginawa ko na nagkamali ako. So, kukunin ko kung ano yung mga natutunan ko dun bago ako mag-close ng chapter sa buhay ko. So, maaari kasing may kontrata pa kung sa trabaho ito nagpo-fulfill lang siya ng contract. Kung sa relationship ito, parang meron kayong unwritten rule na walang iwanan, parang gano'n. Hindi kanya maiwan. So, kung ikaw yung cross-watcher, ikaw naman Libra, may pangyayari nung nakaraan na talagang na bad trip ka. Kasi full force ka mag-effort Full force ka magtrabaho. Pero dahil sa simpleng pagkakamali nun, parang nawasak lahat ng tiwala mo. At parang nag-iisip ka na ngayon na mag-pursue ng ibang bagay, mag-aral, maaari, o kaya mag-explore ng ibang mga bagay. At napapraning ka na rin kung magsistay ka dyan. Tapos parang hindi mo alam kung saan ka lulugar. Pwede din na yung kung love reading to, pwede din na yung partner mo yung nag-cheat in the past. Very minor lang. And may napapraning ka na maulit yun, sira na yung tiwala, or pwede din na hindi mo na alam kung saan lulugar. Tapos parang nagsistay ka lang kasi hindi mo din naman ma-imagine sa sarili mo na wala siya sa buhay mo. So, pwede ding baliktad na yung tao na in a relationship ka, hindi niya ma-open yung conversation na tigil na natin to kasi hindi niya ma-imagine yung buhay niya na wala ka. Pwede din na well-off itong si Libra at nag-e-enjoy siya sa lifestyle na shinare mo sa kanya. Pwedeng ikaw Libra ay magaling sa pera or successful yung career, big time kumbaga. Big time. Tapos shinare mo yung buhay mo na yun dun sa partner mo. At dahil shinare mo na yun, parang nagbago yung paniningin niya sa buhay, nagbago yung lifestyle niya, nagbago yung lahat. And dahil dun, dahil siguro ikaw naman yung tipong tao na strong, independent woman ng peg, or very intimidating, career-oriented, driven by successful projects. Itong taon to, yung soft spot mo. At parang somehow nagko-complement siya dun sa dominant personality mo or sa strong personality mo. Siya, dahil nagbago yung buhay niya at nagbago yung pananaw niya sa buhay dahil sa'yo, hindi kanya maiwan. Ikaw naman, dahil maaaring nararamdaman mo wala kang katuwang, kaya gusto mo magstay dun sa relationship. Rings a bell din, kahit sa work. Tingnan mo, back to back ultimate feminine energy in the tarot. High Priestess, connected with your intuition, may kutob at alam mo na it's time to go. At ito namang Empress, abundance. Parang feeling your power, being in your power, high vibration, ganyan. Na-attract mo yung mga tao na tingin mo nararapat sa buhay mo. Sadyang this May, maaaring na-outgrow or na-realize mo na na-outgrow mo na yung mga tao sa paligid mo. At may pakiramdam ka, may niggle inside, may niggling feeling inside na feeling mo, it's time to go. Oras na para, kasi hindi na healthy yung mga naiisip mo while in this connection, while in this relationship or whatever connection you have. Tapos ayan pa, World card. After mong mag-assess ng ganap sa buhay mo, alam mo yun, tingnan mo siya. Ang daming ino-offer sa kanya ng mga tao, parang
uy Libra, parang I want you in my life, pwedeng ganun, pwedeng nagbe-beg pa sa'yo yung partner mo. Pero ikaw, ayokong sabihin na nagmamataas si Libra, pero yun nga, na-outgrow na ni Libra yung mga sitwasyon na hindi naman pangit eh. Okay naman eh. Okay naman ang lahat. Pero wala eh, tapos na si Libra doon. So parang nakatingin na lang siya sa kanila, ready to fly na, ready to free herself na si Libra. After nitong path na to, is ito, World card, turning a leaf, bagong chapter sa buhay mo. Pwede din na na magkakaanak ka na. Pwede na very specific. So baka isang tao lang yung makarelate dito. Pwede in a same-sex relationship. And then si Libra or pwede din yung partner mo ay apparently na-consummate, nabuntis ng ibang tao. Nabuntis siya. So, hindi siya expected. So, essentially, kung cross-watcher ka, hindi sa'yo yung bata. And si Libra ay parang na-realize niya, siguro gusto ko pala talaga magbuo ng pamilya. So, kailangan ko nang iwan kung ano. Hindi kailangan eh, parang makakasakit ako lalo kung magsistay pa ako sa isang bagay na hindi na nag-work para sa akin. Maaaring hindi din to sinasabi ni Libra, or maaari din na confused din kasi si Libra. Alam niya hindi niya naman magagawa yun eh. Pero mas like makasakit, hindi niya gagawin saktan ka. Hindi niya gagawin na makasakit. Pero the more na hindi siya naging honest sa sarili niya, hindi siya naging tapat sa'yo, doon sa cross-watcher, doon sa partner ni Libra, lalong niloloko niya lang yung sarili niya. So, yun, extreme, diba? Pero, pwedeng may nakaka-relate doon na isang tao. Merong isang bagay na kailangan tapusin si Libra, bigyan ng closure o whatever, tapusin. Pero hindi matapos-tapos na Libra sa isang, ewan ko, may guilt siguro, limbo, hindi siya makapag-decide, hindi siya mapakali, kaiisip, nag-overthink, pwedeng ganon. Pwede din na kung love situation to, yung issue na to, si Libra, dinidistract yung sarili niya by overworking. So, masyado siyang, ayaw niyang madaliin yung sarili niya, pero alam niya sa sarili niya na panahon na para maging tapat sa sarili at maging open sa ibang ibang opportunities in life, growth. Parang bihira naman yung tao na magsasabi na gusto ko ng growth, lalo pag bata ka, ewan ko lang, pero hindi ka na mag-a-apply sa trabaho, sabihin mo na gusto mong growth, gusto mo ng learning, kakagraduate mo lang, tapos growth and learning, syempre pera, salary. Pero syempre of course, I'm not speaking in behalf of all people, POV ko lang yon. You are free to disagree. Pero ang point ko is, maaaring in denial pa si Libra na he or she is looking for growth and it's time for her or him to grow. Alam niya lang sa sarili niya, with the High Priestess here, alam niya sa sarili niya na hindi na siya nagiging tapat habang nagsistay siya sa kung anumang connection o relasyon ang meron siya ngayon. Pwede rin na nakikinita niya na hindi siya magiging tapat or hindi siya magiging masaya kung magsistay siya sa isang bagay na alam niyang hindi makatutulong para sa kanya. Kasi pwedeng may kinakausap siyang iba eh. So parang bakit ano ba to, the love is not there anymore, ganon. Pero hindi niya aaminin yun, or nakasuppress siya sa subconscious ni Libra, ganon. Pero kung alam mo lang, si Libra ay mukhang nahihirapan din sa sitwasyon. Para siyang alam mo yung feeling na pag wala kang tulog or nakipaglamay ka, yung parang lutang ka, tapos hindi ka makapag-isip na maayos pero nakaka-function siya. Pwedeng ganun.
pwedeng highly functional anxious person si Libra. Hindi nakikita ng mga tao na meron siyang pinagdadaanan. Hindi nakikita ng mga tao, Libra, na may pinagdadaanan ka. At pwedeng magaling ka magtago, pwedeng highly functional ka nga, pero deep inside, may anxiety na hindi mo ma-pinpoint. Alam mo lang sa sarili mo na kaya mong trabahuhin ang isang bagay, especially if you put your mind to it. Pero sadyang hindi mo na mailagay yung utak mo to work on the situation. Curiosity. Okay lang mag-explore, dear Libra, pero know when to step back kapag tingin mo overboard ka na or nagiging unethical na or nakakasakit ka na dahil dun sa as a result of that curiosity. Distraction. Sa papaanong paraan mo matutulungan yung sarili mo na wag i-entertain lahat ng info o lahat ng distraction na yan na trying to peck you, trying to get your attention. May tendency ka siguro na pansinin lahat ng bagay na pinipresent sa'yo, opportunity man ito, tao man ito, attention man ito. Very sociable ka and open sa lahat ng bagay. Maaring yung mga bagay na yun bagay na yun na nagdi-distract sa'yo or countless things na pinapresent sa'yo ni universe, maaaring yun ang nagiging dahilan para madistract ka at hindi ka makapag-focus sa bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Lalo na kung meron kang tinatapos, lalo na kung meron buwabagabag sa'yo na issue sa trabaho man o sa relationship. Kung ayaw mo magpahinga, you might want to stay away or shoo those distractions away kasi nagpa-pile up lang ang issues kung hindi natin ito hinaharap. So, iwan ko na yun doon at salamat for being here, dear Libra. I hope to see you next time. Sorry sa ingay and like, share, and subscribe. See you soon. Bye!